Henry Alcantara, ibinalik na ang 110 milyong kickback sa flood control project at dating DPWH Yusek Bernardo pagbabalik na rin ng pera. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Margot Gonzales. Sunod-sunod na armored vehicle ang dumating sa Department of Justice o DOJ bandang 1:00 ng hapon ng Biyernes. Bago mag-2:00 ng hapon, ipresenta ng DOJ sa media ang 110 milyong pisong cash ng pera sa malaking lamesa na galing kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ang pera galing sa mga armored guard na dumating sa ehensya. Sa anunsyo ni Acting Justice Secretary Frederick Vida, ito'y pauna lang sa 300 milyong pisong inaasahan nilang kailangang ibalik ni Alcantara mula sa nakulimbat nitong pera o kickback sa flood control projects. Sa turnover, naroon ang abogado ni Alcantara habang nasa preliminary investigation naman ito ng mga piskal. Paliwanag ni Vida, ang restitusyon o pagsauli ng pera ni Alcantara ay bahagi ng kondisyon para sa kanyang aplikasyon bilang state witness sa anomalya. Saksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. Ito po si Attorney Emil Hoven para po para katawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagta-turnover ng what appears to be 110 million pesos. Sir, amin na pagkasunduan, bakit hindi na lang isang lagayan, 300 million agad? Bakit kailangan pa 100 million muna? Maraming tinimbang. Isa na yung sabi niya, tandaan natin, di ba? Nahirapan daw, nabanggit ito sa amin, nahirapan daw siya dahil siya naka-detain, di ba, sa Senate. Tapos, kailangan niya pa raw ng dagdag na panahon. Pagkukumpirma pa ni Vida, si Alcantara pa lang sa mga may aplikasyon sa Witness Protection Program ang nakapagsoli ng aktual na pera, habang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nangako pa lang na magsasauli ng 7 milyong piso at dadaan pa ng mga proseso ang pagkuha ng pera dahil kasalukuyang naka-freeze ang account ng dating DPWH official. Nabanggit kanina yung kay Engineer Bernardo, nung una siya sa Memorandum of Agreement, meron siyang mga bank accounts na inassign niya sa Department of Justice. Ito ay higit sa 7 milyong piso sa bank accounts, no? In terms of bank accounts. Hindi pa naman masabi ng DOJ kung saan kinuha ni Alcantara ang isinauling pera. Ibabalik ng DOJ sa Bureau of Treasury ang pera pagkatapos masuri ng bangko at makumpirmang totoong pera ang mga ito o tama ang bilang ng perang ibinalik nito. Pag na-cash count na counterfeit, na-validate na ng bangko, bibigyan nila ng report ang Bureau of Treasury. Pag sinabi ng Bureau of Treasury, ang nabilang namin na totoong pera ay 110 million, mag-i-issue na ng official receipt ang Bureau of Treasury. Inaasahan naman ng DOJ na sa buwan ng Disyembre, ibabalik ni Alcantara ang iba pang pera. Muli na mga ginit na kalihim na ang pagsasaoli ng pera ay hindi pa garantiya para tuluyang maging state witness si Alcantara. Hindi rin anya sila magbibigay ng blanket immunity para dito. Tandaan natin, may napakalaking obligasyon din ng state witness. Magpakatotoo siya, gumanap siya bilang witness, haharap siya sa husgado, totoo yung kanyang mga sinasabi. Pag napansin natin na lumalabas at lumalabag siya sa terms and conditions ng kanyang pagpasok dun sa programa, pwedeng maging usapin yun at matanggal siya sa programa. Samantala, ang isinauling sasakyan naman ni Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure, pag-aaralan pa ng DOJ kung bahagi na ito ng restitusyon. Hindi ko alam yung mode ng kanyang pagsasole sa ICI. Hindi kasi yun sa Witness Protection Program, hindi sa DOJ. Samantala, pagkatapos ang presentasyon ng isinauling pera ni Alcantara, agad itong isinakay sa armored vehicles para sa pagsusuri ng bangko. Para naman sa legal counsel ni Alcantara, sincero ang ginawang restitusyon ng kanyang kliyente para sa kanyang state witness application. Kamusta na po si Alcantara ngayon, sir? Maayos naman po siya. In high spirits kasi na excited din siya na ibalik talaga itong pera. Parang sabi niya, ito na lang matutulong mo para sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga anak ko. Ang panel of prosecutors naman, sinara na ang pagdinig o ang preliminary investigation kaugnay sa 5 kaso ng ghost project sa Bulacan. Sa update ni DOJ spokesperson Paulo Martinez, 3 sa 5 kaso ay submitted na for resolution habang ang 2 pa ay nakaschedule naman sa December 5
para sa paghain ng counter affidavits ng iba pang respondents. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.